Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 18 ng Dragon Ball Kakome. Ngunit bago ko nga ito simulan ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga content about Dragon Ball Super. Bago ang lahat ay mag-intro na muna tayo. Pero bago ko ito simulan ay mag-recap na muna tayo. At sa last chapter nga ay ating nakita si Broly kung saan ito nga ay nagwala na, lahat na nga ay kanyang inatake kahit nga ang mga kapwa Saiyan nito. Ngunit dahil nga dito ay talagang na-trigger na nga si King Sadala na gamitin ang kanyang Super Saiyan form para nga mapigilan ang problema dito. Balak na nga dito ng King na tapusin na itong si Dula na naging pinakadahilan ng kaguluhan na ito. Dito na nga papasok ang chapter 18 na pinamagatan Osmosis. Nagsimula nga ang chapter na ito sa scene kung saan ay ating makikita ang mga fighters ng planetang Sadala na talagang nag-struggle sa pakikipaglaban dito kay Broly. Habang si Broly nga ay wala pa din sa katinoan sa mga oras na ito. Dito nga ay galit na galit ang isang admiral at sinabi nga nito kay Broly na yan na ba lahat yun? Ano daw ba ang kailangan patunayan nitong si Broly para walang awang patayin nito ang mga kasamahan niya na walang experience sa pakikipaglaban? Bakit daw ba hindi nito labanan ng mga fighters na mas malakas pa sa kanya? Sa moment na ito ay sinabi nga ng isang warrior na ano daw ba ang ginagawa dito ng admiral nila. Tagot nga dito ang admiral at sinabi nito na tumahimik ka, alam ko ang mga ginagawa ko. Dito nga ay naiiyak na itong admiral at sinabi nito na ito ba ay para lahat kay Chele. Ngunit sa moment na ito ay lalo ngang nagalit itong si Broly at nagwala na naman nga ito at nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na chi. Sa point na ito ay sinabihan nga dito ng admiral ang mga tao niya na umalis na nga silang lahat dito. Ngunit habang papaalis na nga dito ang mga fighters, si Kale naman ay pumunta pa rin sa lokasyon dito ni Broly. Para nga komprontahin na ito. Ngunit inatake nga lang dito ni Broly si Kale pero nagawa naman ditong maiwasan ni Kale ang pag-atake na ginawa nito. Sa moment na ito ay nilapitan nga ulit ni Kale si Broly at pinakalma nga niya ito, hiningi nga dito ni Kale ang kamay ni Broly at kanya na nga itong nahawakan. Akala nga niya ay magiging maayos na ang lahat ngunit umatake nga dito ng biglaan si Broly na agad naman naiwasan dito ni Kale. At after makaiwas ni Kale ay umatake na nga siya dito ng isang wave blast na rektang tatama kay Broly, ngunit nagawa nga dito ni Broly na ma-deflect ang atake ni Kale na dahilan kaya nga nag-bounce back sa kanya ang atake na ginawa niya. Ang mga warriors nga dito ay nag-aalala dito kay Kale kasi nga baka nga daw mapahamak ito sa mga ginagawa niya at bakit daw gumamit din ito ng Super Saiyan na alam naman natin na ito ang pinakaayaw ng ating King. Tagot nga dito ang admiral at sinabi nito na pero siya ay kakampi natin kaya alam ni Kale ang ginagawa niya, mas mabuting magtiwala na lang tayo sa kanya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kan the Venerable Here at Vegeta na kasalukuyan naglalaban. Salita nga dito si Venerable Here at sinabi nito na kaguluhan, ito talaga ang inutos ko kay Dula. Alam ko na magagamit ko ang paraan na yon para gawin advantage sa laban na ito, at lahat yan ay aking mga nakita dito kay Broly. Tagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na matalino ka, nagawa mo pa ang mga bagay na yon. Sabay atake nga si Vegeta ng sobrang lakas na pag-atake na rektang tumama sa mukha dito ni Venerable Here dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na wag niya daw itong magkakamali na galawin ang isa sa pinakamamahal niyang si Bulma, bagay daw ginawa ito ni Venerable Here ay hindi nga daw nito magugustuhan ang gagawin niya dito. Sagot nga dito ni Venerable Here na malapit na naman tayo dyan, lahat ng mga naging plano ko ay dahan-dahan natin madadaanan. Dahil nga sa mga sinabi ni Venerable Air ay galit na galit nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi ako makikipaglaro sa'yo kahit na kailan. Sagot nga dito ni Venerable Here at sinabi nito na hindi na nga daw siya makapaghintay na makita ang full potential nitong si Vegeta. Sa moment na ito ay talagang seryoso na dito ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay tuloy lang sa pakikipaglaban si Kale dito kay Broly, napansin nga dito ni Kale na mabilis nga daw ma-distract itong si Broly, kasi nga sa tuwing may nakikita itong mortal ay ito nga ay agad nitong pinupuntahan. Kaya napagpasyahan dito ni Kale na pigilan nga itong si Broly sa mga ginagawa nito. At dito nga ay nagawang makapitin ni Kale ang mukha dito ni Broly at sinabi nito na kumalma ka Broly, nagmamakaawa ako sayo. Si Broly nga dito ay biglang napatigil. At dito nga ay mabilis na bumalik si Kale sa dati nitong form.
At sinabi nito kay Broly na siya daw ito si Kale, naniniwala nga daw siya na magagawa ni Broly na bumalik sa katinoan nito. Pero ang ibang Saiyan nga dito ay nagtataka sa mga ginagawa dito ni Kale kasi nga lubhang delikado nga daw ang ginagawa nito kasi nga binaba ni Kale ang depensa niya. Pero si Kale nga ay tuloy pa din sa pagpapakalma dito kay Broly. At sa moment na ito ay nakapasok na nga si Kale sa pinakaisip nitong si Broly. Ito nga yung inner self ni Broly, nakita nga dito ni Kale si Broly na kasalukuyan nakaupo at parang nagmameditate nga ito. Salita nga dito si Kale at sinabi nito kung naririnig nga daw ba siya nitong si Broly. Ngunit mukha ngang may malay dito si Broly. Salita nga ulit si Kale at sinabi nito na alam ko na ikaw ay nahihirapan na makontrol ang sarili mo, alam ko din na dahil ito sa sobrang lakas na kapangyarihan na dumadaloy ngayon sa katawan mo. Ngunit wag mong hayaan na dahan-dahan kang makain ng kapangyarihan na yan, kaya hanggang maaga pa ay bumalik ka na sa katinoan mo. Pero nakakagulat nga ang naging sagot dito ni Broly at sinabi nga nito na hindi. Salita nga ulit dito si Kale at sinabi nito na pero kailangan mo itong gawin. Sagot nga ulit si Broly at sinabi nito na hindi ako titigil hanggang hindi nila pinagbabayaran ang mga ginawa nila. Dito nga ay sinabi ni Kale na magbabayad siya, dapat talaga pagbayadan ng demonyo na yun ang ginawa niya, pero hindi kita hahayaan magpakulong dito Broly. Napakadami ng apektado sa mga nangyayari, hindi na namin kayang mamatayan pa ng tao. Sa moment na ito ay atin makikita itong isang demonyo na nasa likod ni Broly at ito nga ang nagsasabi kay Broly ng lahat ng dapat nitong gawin. At sa point na ito ay nagpalabas na nga si Broly ng sobrang lakas na chi na talagang kinagulat dito ni Kale. Grabing lakas nga talaga ng chi na pinapalabas dito ni Broly. Tila Kale nga ay bumalik na ulit sa realidad kung saan ay umatake nga dito si Broly ng sobrang daming pag-atake kay Kale. At nakapitan nga sa dalawang braso si Kale dahilan kaya nga hindi ito makagalaw. Salita nga dito si Kale at sinabi nito na maawa ka, bumalik ka na sa katinoan mo. Ngunit sa kasamaan palad ay inatake nga ni Broly si Kale sa mukha na talagang nagpatalsik dito. Pero after ng atake na yon ay atin makikita na parang nagkaroon na nga dito ng malay si Broly. Dahil nga isa sa mahalagang tao si Kale para kay Broly kaya nang nakita niya itong masaktan ay parang nagkaroon siya dito ng kaunting malay. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Grabe sobrang igsi nga lang nito guys, alam kong nabitin na naman ang ilang fans natin dyan. At baka sa mga next video natin guys ay sariling boses ko na ang gagamitin ko sa mga video review natin, para na din ma-practice ako, hayaan nyo guys pagsisikapan ko na maging maganda ang voiceover ko sa mga susunod na video natin. Kaya bago matapos ang ating video ay mag-shoutout session na muna tayo.